Ngayong araw mga bro ay ito po yung nakaschedule sa atin na gagawin. Ito po ay isang Kawasaki Barako 175. Ito po yung tunog traktora, sabi ng may-ari. So matagal na itong gustong ipagawa sa atin, kaso lagi tayong wala. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para gawin yung kanyang motor, para malaman na rin natin kung ano yung sira. So bro, okay. So ito mga bro para magkaroon kayo ng idea. So Barako 175, medyo malalala ang tama. Tinan nyo mga bro, may signal light nito. Neutral, ang signal light nito ito. Pinindot. Ayun no. Signal light, kawawa. So ngayon, pandaran natin mga bro para magkaroon kayo ng idea no, kung gaano kalala ang tama nito. Sigurado, butas ang bulsa na may-ari nito sa ingay niya. Wala na rin ito minor. Ayun o. Pag binitawan ko, patay din siya. So wala na siyang minor ano mga bro. Agoy! Paano nangyari to? Di mo maintindihan kung sabay tama. Grabe, kawawa. Pagka ganito mga bro yung makina nyo, pag-ipunan nyo na kasi hindi bababa sa 5,000 ang gastos kapag ganito yung tunugan. Ito na mga bro yung Barako na sobrang ingay. Bali, nailabas na natin yung makina dun sa motor o dun sa chassis. Abangan nyo na lang mga bro yung tutorial natin. Sa YouTube channel po natin ipopost yung full video ng pag-ayos natin ng Barako 175. Dumi oh. Madami-dami tayong lilinisan. Baka bukas pa tumatapos kasi yung may-ari wala pa dito. Para may pakita ko rin sa kanya yung mga problema, yung mga pyesa na dapat palitan. Update tayo mga bro dito sa Kawasaki Barako 175. Ito po yung maingay na makina. So bali binaba na natin at gusto ko lang ipakita sa may-ari kung ano yung itsura ng kanyang loob ng makina. Ito mga bro. So ito inumpisa na natin linisan. Ito hindi pa nalinisan. Ay, parang pugita. Ito yung camshaft, meron tama yung isang bearing na malaki. Ito pwede pa pagtiyagaan yung cam lobe. Yung decomp, malambot na po yung spring. Madumi lang. Yung piston may tama. Siyempre partner niyan kasama yung block. Ayun o. Kita. Ayun, kabilaan meron tama. Palit block. Yung magneto, yung chain guide putol. Ayan, papalit tayo. Mura lang naman yan. Timing chain. Huy! Tingnan nyo naman yan mga bro. Pagka ganyan itsura, dapat hindi ganito. Tutuwid dyan pag hinawakan nyo. Stator, bagong palit. Naka full wave. So ayusin na lang natin kasi ayan ang pagkadugtong pangit. Problema ang itim na. Dito naman sa may clutch side mga bro. Ayan no. Ito mga bro yung indication na matagal magpalit ng langis or yung binabantuan na lang. Ganito mangyayari sa loob ng makina nyo. Pagka sobrang kapal na yan, possible na magbara sa mga oil passage. Sira ang mga engine parts nyo mga bro. Clutch housing. Okay pa naman. Maganda pa naman. Ito lang oh. Ito mga ngipin na yan. Diyan tumatama yung housing natin. So kapag malalim na yan, ito yung pakiramdam na nakapisil kayo. Pag bitaw nyo, ang tagal tumakbo. Ang tagal humatak. Possible din yan mga bro. Ayun oh. Mga ngipin na yan sa gilid. Kicker. Wala namang problema mga bro. Kicker natin. Ang problema is yung shifting release natin. Naka-welding yan oh. Ito to. Yung shafting. Naka-welding. Ito yung kadugtong oh. Square na lang. Ngayon, sabi na may-ari, nakausap ko na, ibabalik na daw natin to. I-welding ulit natin to mga bro. Ang problema yung oil seal. Kasi napakalapit na nito sa crankcase eh. Bali, pag putol natin, ito na yung crankcase yung pagitan. Kaya pag binalik natin to, kahit bago yung oil seal, sa init ng welding machine ng bakal, sisira yung oil seal, tatagas. Oh. Hindi natin kasalanan yun, ano? Kasi tatagas talaga yan eh. Posible naman. Kasi hindi na natin mapapalitan ng oil seal yan. Kahit brand new ipalit, ang lapit nito sa crankcase eh. Ito, halos crankcase na to eh. Yung pinagputulan natin eh. Ispat ng welding, init, sira ang oil seal natin. Okay? Ano pa ba? Clutch wheel. Meron konting tama pero pwede pa. Dito tayo sa kabila. Ito mga bro yung head natin, syempre, isos! Anong nangyari dito? Pinabayaan na talaga ito. Talo sa linis. Mas mahirap pa yung paglinis kaysa pagbubuo nito eh. Papalit tayo ng bagong valve seal, no?
original na valve seal ay kakabit natin dyan. Ayan. So, nabunot na rin natin. Yung rocker arm ito pala yung transmission mga bro. Ayan. Yung transmission, wala namang problema. Okay na okay pa yung mga transmission. Lahat, na-check na natin lahat, okay. Yung valve, okay pa naman, linis lang. Rocker arm, ito mga bro, tingnan nyo dyan, oh. Minsan nawawala yung pagka-curve na yan. Ibig sabihin, sira na yan. Okay pa naman. Pati mga tapit, okay naman. Yung isa, ito, may tama konti, ayan, oh. Tutusin, pilit to palitan mga bro, pero, ayan, nakita nyo yan. Tingnan yung difference ng isa. Ito, makinis. Ito, ayan, may lamat. Hindi ko nakakamali, ito yung exhaust natin kanina. Pagkapako, may tama. Depende, kung baga optional yan. Pwedeng hindi palitan, pwedeng palitan. Kung mayroong budget yung may-ari. Clutch spring, ito mga bro, ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 35mm ba? Ang sukat nito. Kung hindi ako nagkakamali. Pag sinukatan nyo to ng caliper, hindi ako nagkakamali, 35mm to. Ang stock. Pagka 32 na lang, magpalit na kayo ng clutch spring. Or may yung diskarte, pwede nyo tong ibalik sa dati, pukpukin nyo lang dito ng mga mga bro, ng mga halimbawa flat screw. Lahatin nyo yan, lahat ng mga hiwa-hiwa na yan para humaba ulit. Kasi ang trabaho nito is siya yung nagko-compress ng clutch plate at saka ng clutch lining natin. Okay? Okay pa naman yan, pwede pa yan. Ito, ito. Grabe, linisan natin dito mga bro. Ayun, oh. Yee! Yan mga bro. Oh. Ay! Paano nangyari yun? Yun dito mga bro. Yan, oh. Yung mga, ang lalaki. Yung mga bakal-bakal na pati. Lalo na dito sa kabila mga bro. Oh. Pakita ko sa inyo ha. Oh. Yan, oh. Grabe na to. Pwede nang patituluhan to. Oo. Oil pump, maganda pa naman. Yung problema natin lang talaga nito is yung paglilinis mga bro, ano. Tapos ito, sigunyal mga bro, malala, oh. Hawakan ko lang ha, kamayin ko lang, oh. Kamay lang yan ha. Pukpukin natin, kung yung rubber mallet. Yan bro, kung mapanood mo man to, yung may-ari nito. Oh, papukpukin natin yung rubber mallet ha. Uy, it sounds like familiar. Sira na mga bro yung connecting rod. Side bearing, palitan na rin natin mga bro kasi kung napanood nyo naman yung video, yung andar, kasi pinandar natin to bago bakin eh. Tapos yung bearing sa may, saan ba to? Kung left side, yung bearing ng output shaft. O tama. Yung bearing ng counter shaft or yung output, sira na po yun. Ito. Natanggal na pala. Ito mga bro. Ayan o. Ito, yung bearing na to. So, papalitan din natin to mga bro. Tapos, yung connecting rods, dalahin na lang natin sa machine shop kasi napakatigas niya pong kalasin. So, papalitan natin to ng side bearing at connecting rod. Tapos, habang inaantay natin yung pyesa, siguro mga bro ay linisan muna natin to. Kasi mga bro, tingnan nyo naman yan, oh. Grabe, oh. Ito mga bro, kahit magsinungaling yung may-ari na nag-change oil siya, hindi naman ako maniniwala. Ha? Hindi ako naniniwala mga brong maalaga yung may-ari. Ganito ha, halimbawa, mekaniko, sasabihin na maalaga sa langis. Tapos ganito yung makikita ko sa loob. Ay, kahit magsinungaling kayo, hindi ako maniniwala na maalaga kayo sa langis kung ganito. Kasi itong mga bro, ba't ba umiitim yan? Yan po yung indication niya na matagal magpalit ng langis or binagbabanto lang. Barako. Ito yung mga bro yung barako na ginawa natin. Ito yung maingay. Ano? Kabali kakatapos lang natin. Pakita mo yung makina. Bali tayo mga bro ng bagong cylinder block. Connecting rod, side bearing, timing chain, at saka chain guide. Parinig sa inyo. Barako. Kapit mo. Yan. Pero mga bro yung under niya ngayon, ano. So bali, tinasan lang natin yung clearance sa mga bro. Pero kung gusto niyo sa barako na madaling paandarin, bali mga bro, ang clearance na pinakamaganda, yung intake 0.08.
yung exhaust 10 and point 10. Yun ang pinakamagandang tuning ng Barako. Tayo natin. On. Yan. Dual kick lang. Diba? Problema nito mga switch, mga putulog. Yung mga signal light nito. Yung mga signal light nito. Ayan o. Pindutin ko Charan. Wala na. Ayun Left. Ito yung right. Kill switch lang. Kill switch. Tara na mga bro. Tayo natin tumagas.